So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So eto na nga, mga minamahal, grabe na to. Uy, hindi to makatarungan. Bukod sa korupsyon na ginagawa ni Vice President Sara Duterte, may ginawa din po siyang kataksil-taksil sa mga estudyante. At habang tumatagal mga minamahal, abay parang pinapamukha niya nga talaga na ka-impeach yung pwesto niya. Siya mismo ka-impeach mga minamahal. Dito pa lang sa usapin ng 125 million confidential funds, betrayal of public trust yun mga minamahal. Yung paggasta niya ng pera ng taong bayan na hindi naman natin alam kung saan napunta. Yung pagtanggap niya ng pera galing sa drug lord na ka-associate ni Michael Yang, betrayal of public trust na din yun. 'Di ba? Vice Presidente ka, lawyer ka, tapos pinapagtanggol mo yung isang fugitive, yung wanted na tila baga parang nag-harbored kayo ng criminal, obstruction of justice, betrayal of public trust ulit mga minamahal. Itong ginagawa ni Sara Duterte. You know what mga minamahal, isa lang talaga yung dito yung solusyon dito. Dapat mayroong isang kongresista na maghain po ng impeachment para dito sa kanya. And I'm pretty sure lahat ng kongresista ay sasang-ayon. Meron diyang hindi sasang-ayon pero dalawa na lang ata, si Pantaleon Alvarez at si Pulong Duterte. Pero mostly mga minamahal, sasang-ayon niya, diretso dyan sa justice, tapos sa plenary, hanggang sa umakyat na sa kataasan, hanggang sa ma-impeach na nga ng tuluyan itong si Sara Duterte. So ngayon, ano yung kababalaghang ginawa na naman ni Vice President Sara Duterte? Ito ngayon lang natin to napagtanto. Yung ginawa niyang kataksil-taksil sa mga kabataan. Grabe to mga minamahal, bukod sa ninakawan mo na nga ang taong bayan, ginago mo pa yung mga kabataan, wala ka talagang hiya VP? Hindi ka man lang nahiya sa pinanggagagawa mo? Mga minamahal, pinakain niya ba naman ng bulok, inaamag na Nutriban itong mga estudyante? Payag kayo nun? Tapos yung mga gatas ninakaw pa nila? Ang dami talagang kapalpakan ng Department of Education Secretary natin mga minamahal. Nung siya yung naging secretary ng DepEd, sobrang dami niyang iniwang problema. Yan po yung yung pinoproblema ngayon ni Sani Angara. Yan po yung yung pinoproblema ng bagong Department of Education Secretary ngayon, yung mga iniwan po na problema ng nakaraang secretary ng Department of Education. So ngayon, ito napagtanto ito sa hearing mga minamahal. So sabi dito, DepEd's 5.69 billion feeding program plug with missing milk. Talaga nga naman kahit ba naman gatas ninanakaw ninyo? Tapos ano yung gagawin nyo sa mga gatas na yan? Ibebenta nyo din para dagdag kota sa inyo? Dagdag tubo? Ano ba naman yung trabaho ni Sara Duterte? By the way, mga minamahal, yung public school lang nakakaranas ng ganyan. Although maganda yung feeding program. Ang problema, yung hindi makatarungan na pag-ayos ni Vice President Sara Duterte, yung pamamalakad niya, hindi talaga makatarungan mga minamahal. Tingnan nyo nawawala yung mga gatas, tapos moldy Nutribans. Alam niyo yung moldy Nutribans, mga inaamag po na Nutribans. Buti hindi nga na food poison yung mga kabataan, buti walang namatay. Or kung may namatay man siguro hindi na i-report. Meron dyan mga minamahal, for sure meron dyan na food poison. Dahil sa Nutriban na mga inaamag na ibinigay ni Sara Duterte sa feeding program. Kasi ang tingin niya sa mga kabataan ay mga mahihinang uring nila lang. Kaya alam nyo, bakit mababa ang pisa natin? Kasi dahil sa malnutrisyon. Hindi sapat ang kinakain ng mga kabataan kaya wala silang sustensyang mag-aral. So kaya nga nabuo yung feeding program para kahit papaano magkalaman yung mga sikmura. Nang sa gayon, kung gutom man sila sa kanilang pamamahay, sa paaralan busog sila, willing to learn. Pero paano yan mga minamahal kung yung mismong paaralan ang pumapatay sa kanilang mga kabataan?
Biruin nyo, walang gatas, missing milk, tapos moldy Nutribans, inaamag. So anong tingin mo sa mga kabataan? Pusa? Aso? Kahit nga pusa, aso, hindi dapat pakainin ng panis eh. 'Di ba mga minamahal? Oh, pag ang baboy, pinakain mo ng mga panis na pagkain, yung mga tira-tira, kung sa Bisaya pa, sagmaw, 'di ba? Ano yung kinalabasan ng baboy? 'Di ba hindi maganda yung production niya? 'Di ba pangit? Puro taba, walang laman. So ganun din sa tao. 'Di ba? Walang production yung utak. So naku, VP, dapat managot itong si Sara Duterte at paimbestigahan kung merong mga na-food poison ng mga kabataan at panagutin itong si Sara Duterte or kahit may mga namatay. 'Di ba mga minamahal? But anyway, saludo pa din ako sa public school. Kasi pag public school talaga, may mga ganitong programa. Salamat sa ating gobyerno na pinagpapatuloy itong feeding program. Kahit pa baboy yung humahawak ng Department of Education. 'Di ba? So ngayon, sabi pa dito mga minamahal, term as Education Secretary. Yung sinasabi dito, sa kanyang feeding program, pinlag, kasi mayroon pong mga nawawalang gatas, mga inaamag na Nutriban. Nung panahon po yan, nung si Sara Duterte, yung naging Education Secretary ng Bansang Pilipinas, ng DepEd. So, State Auditor have reported that the Department of Education, DepEd, 5.69 billion School-Based Feeding Program or SBFP for 2023 was plagued due issues including insect-infected or moldy Nutribans. Mga minamahal, payag kayo nun. May mga insekto, may mga uod na Nutribans na ipinapakain sa mga anak ninyo. So talagang hindi na po safe, mga minamahal, ang kabataan sa panahon nung si Sara Duterte yung Department of Education Secretary. Binaboy mo yung kabataan at binaboy mo yung pera ng taong bayan. Hindi lang yung taong bayan, yung buong sektor ng Department of Education. Pinapangit mo yung record. Kaya tingnan mo mga minamahal, bagsak tayo sa PISA. Di ba bukod sa nangulimbat ka na ng pera ng taong bayan, binaboy mo pa yung mga estudyante. Paano magiging productive yung mga estudyante yan kung mismong sila ginagago mo? Di ba? Pinakain mo ng may mga insektong Nutribans. Ano yung mga posibleng insekto na nandyan sa loob ng Nutribans kapag inaamag? Uod. Di ba? Yung mga maliliit na insects. Grabe yun, mga minamahal. Payag kayo nun. Kaya dapat yung mga magulang magreklamo dito kay Sara Duterte kasi hindi makatarungan ang ginawa niya. Kaya tama lang na isiwalat natin itong mga minamahal at ishare nyo itong video natin ngayon para nang sa gayon malaman ng taong bayan yung katarantaduhang ginagawa ng ating VP. Sabi pa dito, unsanity packaging. Naku, unsanity packaging. Kumbaga yung mga maduduming package, kahit siguro ata mga newspaper, yung mga plastic na may madumi, siguro yun ating pinapambalot. Kumbaga wala silang unhygienic yung kanilang ginagawa, mga minamahal. Diba? Nakakaloka yun. Unsanitary packaging, rotting food items, nabubulok. Diba? Panis. And food boxes with questionable manufacturing and expiry dates. Naku, issue to, mga minamahal. Kasi hindi natin alam kung fresh yung pinakain sa mga anak ninyo or mga expired na. Kasi hindi naman nakalagay eh. Hindi naka-indicate. Questionable, mga minamahal. Payag kayo nun. Yung akala ninyo makakatulong sa development ng mga anak ninyo, yun pala, nilalaso na pala yung mga anak ninyo, mga minamahal. Grabe na tong si BP. Talagang dapat ma-impeach na to, mga minamahal. Madaming grounds na nakita natin na impeachable offense itong himpilan ni Sara Duterte. Doon pa lang sa Department of Education niya nung siya ay secretary. 'Di ba? Nalusutan sila ng mga ghost students, yung tawag dito, yung mga package na hindi na delivered, yung transpac, mga minamahal. Diba? Tapos yung mga school na pinapagamit sa Kibuloy rally, ang dami. Lagi siyang pina-flag ng COA. Kaya impeachable to, mga minamahal. Ang daming palpak na ginawa.
ni Sara Duterte. Siguro kaya siya nag-resign kasi alam niyang tatanggalin na siya bilang DepEd Secretary ng ating presidente kasi pinapahiya niya yung pamahalaan. Kasi reflection to sa ating sa ating pangulo itong ginagawang pambababoy ni Sara Duterte. 'Di ba? Oh. Sabi pa dito, this issue occurred during the incumbency of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary. Napakagago nun, mga minamahal. Kaya tama lang na i-flag at imbestigahan ito nang sa gayon kung sino man yung pinakamatapang na kongresista na makapaghain ng impeachment dito, talagang alam ko mag-aalab ang taong bayan at susuportahan itong gagawin ng future na kongresistang matapang na maghahain ng impeachment para dito kay Sara Duterte. Imbis na tumino, talagang palala na ng palala, mga minamahal, itong si Inday. At grabe, yung mga revelasyong nalalaman natin, talagang hindi masikmura, nakakababoy, na nakakatangina, kung ano pa. Basta, yun mga minamahal. So, yan po, grabe, baboy talaga. Wala talaga tayong maasahan dito sa ating DepEd Secretary. Talagang nilugmok niya ang Department of Education. Nung nakakuha na siya ng kulimbat ng pera ng taong bayan, iniwan niya madaming problema yung departamento. Iniwan niya napakadaming problema, mga minamahal. Tapos ipapasa sa panibagong Department of Education Secretary na ngayon hirap na linisin yung kanyang kalat na iniwan habang siya tuwang-tuwa. Habang ang ating BPA tuwang-tuwa, mga minamahal. Tapos nagmamind conditioning na parang siya pa yung aping-api. Well, in fact, siya po itong nanggagago, nanggagancho, mga minamahal. Diba? Anyway, yun po. Well, at least nalaman ninyo, i-share nyo itong ating vlog para nang malaman ng taong bayan itong kanyang kababuyan. Okay? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.